Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nito bato ay itatatago ang aking simbahan. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nito bato ay itatatago ang aking simbahan. Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro. Ipanalangin po natin na ang lahat ng mga lider sa simbahan, ang mga nasa banal na orden, at ang lahat na nakikibahagi sa misyon ng Panginoon ay maging huwaran ang pagbibigay ng ating Panginoon, gayon din ang pagbabatid ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at ating hilingin na ang awa at pagkalinga ng ating Panginoon. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagahilom ng aming mga kasalanan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinapupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ikaw na naalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil
sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang ang paglingkod, katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon na inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Ang pagpadito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y, Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako yung bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Wika ni Pedro kay Jesus, kayo'y Kristo, anak ng Diyos, at si Jesus ay sumagot. Ikaw, Pedro, batong subok, saligan ng bayan ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian sa langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na pong ito, sa gitna ng ating paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay, sa pagdiriwang ng mga Kwaresma, pinagdiriwang po natin ngayon ang isa sa mga malalakas na at matataas na kapistahan ng ating simbahan, ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Marahil matatanong po ninyo, hindi na ba nag-iisip ng mabuti ang simbahan kung bakit kahit upuan ay ating ipinagdiriwang? Ang pinagdiriwang po natin ngayon ay hindi lamang isang upuan na gaya po ng inyong inuupuan ngayon o ng isang upuan na matingkad sa bawat mga simbahan na ating nakikita, kundi ang upuan ay laging sumisimbolo sa kapangyarihan. Ang upuan ay sumisimbolo sa responsibilidad. Ang isang upuan ay kumakatawan sa isang tungkulin. Siguro po sa inyong mga kanya-kanyang mga komunidad at sambahayan, nakarinig na po kayo na mangyari ang isang taong kilala ninyo ay may upuan sa kanilang paaralan, may upuan sa gobyerno, may upuan sa komunidad, may upuan sa kani-kanilang mga kinikilos at ginagalawan. At balikan po natin ang aking nasabi. Ang upuan ay hindi lamang isang bagay, kundi ang upuan ay katungkulan, responsibilidad, at marahil katayuan sa buhay. At bilang tayong mga pinaglilingkuran ng mga nakaupong mga ito, kaming mga pari, binigyan kami ng upuan para kayo ay paglingkuran sa liturhiya, sa araw-araw na buhay. Ang mga nasa gobyerno, mga nakaupong mga tao, kaya ang ating hamon sa kanila ay paglingkuran tayo. Mga taong mga nailagay sa luklukan, ang ating ninanais, sila ay bumaba at maglingkod. Pero ano po ang inaasahan po nating paglilingkod sa mga nakaupong mga ito? Narinig po natin sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo. Sinabi ni Apostol San Pedro, sinabi niya po, "Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang maglingkod." May iba nga pa pong mga pagsasali ng salitang ito na sinasabi nila na magbigay ng labos, magbigay ng todo-todo, magbigay ayon sa puso. At hindi ho ba ganito po ang mga inaasahan po natin sa mga taong mga nakaupo? Parang labag sa ating kalooban na nakaupo ang taong ito pero hindi niya maibigay yung katuwang na paglilingkod sa atin. Dalangin natin kaya natin inilalagay ang taong ito sa upuan. Bakit may mga taong inilalagay sa mga upuan para paglingkuran ang tao
ay para ibigay ang isang wastong paglilingkod. Isang paglilingkod na bukalas sa puso. Isang paglilingkod na punong-puno ng kaligayahan at kayang-kayang magbigay para sa iba. Paano po natin ito makikita at magagawa? Magulang ka, nanay o tatay ka sa iyong pamilya, upuan iyan. Kaya paglingkuran mo ang iyong asawa, ang iyong anak ng lubos. Nangangalaga ka ng may sakit, upuan iyan. Kaya sa pangangalaga, ibigay ang todo. Nakaupo ka sa simbahan, leader ka ng simbahan, lingkod ka ng simbahan, ibigay ang todo. Ikaw ay simpleng mamamayan, simpleng mag-aaral, simpleng tao sa buhay na ito. Luklukan iyan, upuan iyan, at ang inaasahan sa atin ang magbigay ng todo sa ating kilos, sa ating buhay, at sa ating paglilingkod. Ngunit hindi lamang po natatapos sa pagbibigay ng ating buong puso sa paglilingkod at buhay. Nakita po natin sa kwento ng pagpapahayag ng pananampalataya ni San Pedro. Ang mga tao sa luklukan, hindi lamang magbibigay ng kanilang buong pagtugon sa atin, kundi makita din sana natin ang isang malakas at malalim na pagtugon ng pananampalataya. Sa mga magulang muli, sana hindi lamang po lubos yung pagbibigay ninyo ng sustensya, ng karanasan at ng suporta sa mga anak ninyo habang sila ay lumalaki. Sa pagpapalaki sa kanila, lubos din po sana yung pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sa ating lahat na nasa mga kanya-kanya nating luklukan, magandang tignan kung sa ating pagbibigay sa paglilingkod, lubos din ba ang pagbibigay at pagpapahayag natin ng ating pananampalataya? Malinaw po ito kay San Pedro. Ginawa niya ang lahat para siya ay maging isang tapat na lingkod ng Panginoon. Pero hindi natapos sa pagtugon ng lubos. Ito ay nahahantong sa mataas na pagtugon ng may mataas na pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, tumingin lang tayo sa ating mga paligid at madaming mga tao ang mga nasa kani-kanilang mga upuan. Iniligay natin sila sa upuan, ito ay biyaya ng Diyos sa kanila. Tayong lahat ay nasa ating mga upuan at responsibilidad. Ibigay po natin ang todo nating pagbibigay ng sarili at ang pagbibigay ng biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga ito, maging malakas na pagpapahayag din ito ng ating pananampalataya. Magbibigay ako ng lubos, gayon din mananalig akong lubos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostoles at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pumumuno ng kahalili ni Pedro. Sa bawat panalangin ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo.
Basbasan Basbasan mo mo ang ang iyong iyong simbahan, simbahan, O O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo Basbasan mo ang ang iyong iyong simbahan, simbahan, O O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo Basbasan ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Basbasan Basbasan mo mo ang ang iyong iyong simbahan, simbahan, O O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso't isipan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito. Kalakip ang ating mga panalangin para sa bawat isa at ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-aakay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin, upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami ay makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa ninilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan, ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang Panginoon
hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangako, ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Pagkatapos ng misa, wiwisgan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon, ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.